Alam po ninyo, napakadali po ng tao na magbitaw ng pangako. Dahil hindi po nila alam ang epek po nito sa kanila pong buhay. Hindi po masama ang mangako. Neither hindi po kasalanan ang mangako. Pero ang problema po dito, mga kapatid, alin po doon sa mga ipinangako mo ang natupad na? At alin po doon ang nananatiling pangako hanggang sa ngayon? Bakit po kailangan po nating mangako na hindi naman po ito hinihingi sa atin? Dahil iniisip po natin, by doing that, meron po tayong pabor na tatanggapin. Halimbawa, kung meron po tayong atraso, meron tayong nahiramang tao, at tayo po ay pinipilit na magbayad doon sa nakuha natin sa kanya, at nagbibigay po tayo ng pangako. Bigyan mo pa ako na isang pagkakataon, probably by next week, ay maibigay ko na kung ano man yung atraso ko sa iyo, kung ano man yung nahiram ko sa iyo. So ano yung pabor na meron ka? Bibigyan kanya ng isa pang pagkakataon sapagkat hahawakan niya yung pangako na binitawan mo sa kanya. So ano pa mga kapatid? Nangangako po tayo para po palabasin na seryoso po tayo sa ating sinasabi. And by doing that, madali po natin silang kumbinsihin o papaniwalain. At minsan nga po, to be more convincing, nagsasabi pa po tayo ng ganito, sumpaman, pexman, cross my heart. Pero kanino po ba tayo madalas mangako? Sa tao ba? O sa Diyos? Ang pangako po kasi mga kapatid, or vows, usually arise from the time of distress. Kapag nasa sitwasyon po tayo na wala na po tayong magawa, kundi po ang magbitaw na lang ng pangako. At ito pong madalas na nasasabi natin, Lord, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon na mabuhay. Ipinapangako ko sa iyo, magbabago na po ako. Lord, ipinapangako ko, alisin mo lang kami sa sitwasyong ito. Gagawin ko na po lahat ng inuutos mo at yung ipinagagawa mo. Lord, tulungan mo lang po ako. Tulungan mo lang po kami na malagpasan itong pinagdaraanan po namin. Pangako ko po sa iyo, magiging tapat na po ako sa inyo, maglilingkod na po ako sa inyo, at lagi na po akong aten sa mga gawain. Bakit po natin ito sinasabi sa Diyos? Dahil gusto po natin na matulungan tayo ng Panginoon sa sitwasyon po natin. At alam naman po nating lahat na mayroong kakayahan ng Diyos na ito ay gawin. Pero gusto ko pong ipaalala po ito sa inyong lahat, na hindi po natin pwedeng i-manipulate ang Panginoon dahil po sa ating mga pangako. Dahil ang Diyos ay kumikilos not based on our need. Kumikilos po ang Diyos based on our faith. Mangako man po tayo o hindi, nasa Diyos pa rin ang kapasyahan. Amen. Because in Isaiah chapter 16, ano po ang sabi po doon, verse 22b, mangyayari ito sa takdang panahon. In His time, not our time. Pagkat ako si Yahweh ang nagsasalita at magsasagawa. Very clear. Na sinasabi po sa atin dito, akong si Yahweh. Hindi ako gagalaw based sa inyong time. Kaya nga, tinuturo tayo rito ng Panginoon, di ba? To be, maging patience po tayo. They that wait upon the Lord. May waiting time. Hindi right at that moment, pwede agad na ibigay sa atin ng Panginoon kung ano man po yung bagay na hinihingi po natin. Again, wala pong masama sa mangako at hindi po kasalanan ang mangako. Pero ang crucial po dito, mga kapatid, kapag pinagbigyan ka ng Diyos sa kahilingan mo, He expects you to follow through. At dito po tayo nalalagay sa alanganin. Kung kaya ba natin gawin o sundin yung ipinangako natin sa Kanya. Kapag tinupad po natin yung pangako po natin sa Kanya, mga kapatid, then meron po tayong isang salita. Kapag tinupad po natin ang pangako natin sa Kanya, well, good for us. Dahil dito po ipinakikita natin sa Diyos
na hindi po tayo sinungaling. Ngunit kung hindi po natin tinutupad yung mga pangako po natin, matapos na ito ay atin pong sabihin, meron po itong consequence. At iyan po ang ibabahagi ko po sa inyo sa umaga pong ito. At ang atin pong teksto ay nasa Matthew chapter 5, verse 33. Narinig ninyo nung unay inutos sa mga tao, huwag kayong sisira sa inyong pinanumpaang pangako. Huwag kayong sisira. Bagkus ay tutupin nyo ang inyong sinumpaan sa Panginoon. Verse 34, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag niyong sabihin, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. Verse 35, o kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din niyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng hari. Next, ni huwag mong sabihin, mamatay man ako. Mamatay man ako. Sino rito minsan sa buhay niya, nasabi niya ito? Mamatay man ako, gagawin ko. Mamatay man ako, salamat, hindi ka pa namamatay. Amen. Sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo, hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Next, sabihin mo na lamang, oo, hindi, kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag mo rito. Buhat na sa masama. Ang sabi nito, buhat na sa masama ang anumang idaragdag mo rito. At alam po natin itong lahat na minsan sa dami po ng ating sinasabi, hindi na po natin iniisip yung implikasyon po nito sa buhay po natin. At dito po tayo napapasama. Kasi marami po tayong sinasabi na hindi naman kailangang sabihin. Tingnan niyo po si Pablo kung paano po magsalita. Ngunit kung loloobin ng Panginoon, ako'y papariyan sa lalong madaling panahon. At titingnan ko kung anong kanilang magagawa sa dami ng kanilang sinasalita. Ngunit kung luluubin ng Diyos. Next verse. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa gawa. So nakita po ninyo, hindi po siya nangako. Hindi po niya sinabing, sige, pangako sa inyo, pupuntahan ko kayo. Sa halip po, mga kapatid, ano sinabi niya? Kung luluubin ng Diyos. Sa Diyos pa rin po siya umaasa at hindi po doon sa binitawan po niyang pangako o bibitawan niyang pangako. At nilinaw po niya rito, hindi yung dami ng salita mo, kundi yung ginagawa mo. Mas mainam pa raw minsan na hindi ka na magsalita, pero ipakita mo na lang ito sa iyong ginagawa. Kaysa puro salita, puro pangako na meron pang panunumpa at wala naman isa doon ang nangyari at natupad. At para daw po mga kapatid, hindi daw po tayo magkasala at managot ng ganito. Ito na lang daw po ang sabihin po natin. And this is the title of our message. Oo, kung oo. Hindi, kung hindi. Amen? Napakadali lang. Pag meron tinatanong sa'yo, oo. Pag naman hindi naman kailangan, hindi. Wala nang marami pang sasabihin. Dahil yung idadagdag mo doon sa sasabihin mo, doon na po tayo minsan mahuhuli. Sapagkat ikaw ang nagsalita nito, ikaw ang nagbitaw nito, bound ka doon sa sinabi mo, at kailangan mo itong gawin. Kaya po, wala ka naman sinasabi dahil hindi ka nakatali sa Kanya. Dahil ang sinabi mo lang, oo, o hindi. Amen po mga kapatid? Ano po ba ang consequence kung mahako tayo at hindi natin ito tinupad?
Kasi kailangan nating makita yung likod nito eh. Sapagkat madalas nga po, unintentionally, hindi po natin alam minsan at sinasadya. Nangyari po itong sa akin. Kaya ko po ito ginawa. Sapagkat nung nandun po ako sa ICU, agaw buhay, nagbitaw po ako ng pangako sa Diyos. Lord, bigyan mo pa ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. At kung ano man yung hindi ko nagawa noon, tulungan mo ako na magawa ko ngayon. Kung hindi man ako tapat sa iyo, all throughout ng buhay ko noon, allow me to do this ngayon when you give me another chance. Yun na lang po kasi yung pwede kong sabihin. Doon sa sitwasyon ko noon, kung bibigyan pa nga niya ako ng isang pagkakataon, again, gaya ng sinabi ko sa inyo, hindi po ako binigyan ng pagkakataon ng Diyos dahil nga po because of my promise, but because He is faithful. Amen? He is faithful with His promises. At marami po akong bagay na natutunan. Pero ito po ngayon ang akin pong sitwasyon. Kailangan kong gawin yung naipangako ko sa Kanya. Dahil kung hindi ko po ito magagawa, sa tulong din po niya, kasi baka mabigo rin po ako dahil ako po'y merong kahinaan. When I say kahinaan, hindi po tayo kamukha ng Diyos. Na hindi tayo mabibigo sa isang pagkakataon. Amen. Merong pagkakataon na kahit gusto mo, nakita niyo si Paul, meron siyang, kung sabi niya sa kanyang, sa Romans po yata, sabi niya, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung ayaw kong gawin, siya kong nagagawa. At kung ginagawa ko man, ang mga bagay na hindi na ako, sapagkat yung nananang kasalanan sa akin, ang siyang nag-uudyok nito. Masigit po si Paul. Amen? Pero meron din siyang kabiguan. At marami po sa mga lingkod ng Diyos, somehow, in their lives, nabigo rin po sila. Sapagkat dito pinakikita ng Panginoon, none of us can be perfect in the sight of God. None of us. Pero ang masarap nito, ay meron kang panuntunan na yun yung sinusundan mo sapagkat once in your life, binitawan mo yung pangako na ito. And you are obliged. Actually, hindi ka naman nga pinipilit ng Diyos. Hindi ko sinabing mangako ka. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. At dahil ikaw ang nangako sa sarili mo, then yun ang pangahawakan ko. And this is the consequence kapag hindi natin tinupad yung promise natin sa Diyos. One, hahatulan tayo ng Diyos. At yan ang ayaw ng Diyos na gawin. And the moment na hinatulan tayo ng Diyos, not just because He wanted to, dahil gusto niyang gawin, kundi mismong ikaw ang naglagay nito sa sarili mo. Tingnan po natin teksto. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag nung sabihin saksi ko ang langit, saksi ko ang lupa, o ano paman sapagkat sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo, hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. May paunang salita, upang hindi tayo hatulan ng Diyos. Kaya napakaganda, mga kapatid, na maunawaan natin ito. And this time, alam ko, mababagong pananaw po natin sa mga salita na pwedeng binibitawan po natin kapag nalagay po tayo na time of distress, time of pressure.
Kapag ka hindi po maganda ang sitwasyon po natin, when we are at stake, yun po nagbibitaw tayo. Kaya tingnan niyo po ang sabi po rito sa Proverbs 20, verse 25. Because of this verse, bago mangako sa Diyos, ano sabi? Isiping mabuti para hindi ka magsisi sa bandang huli, para hindi ka magsisi sa bandang. Meron pong pagsisihan sa bandang huli. Bakit po pinag-iingat tayo ng Diyos? Bakit sabi na mag-isip ka? Dahil alam po ng Diyos na kapag nagkamali po tayo, meron pong sinabi sa atin, may bunga po ito at maaari nating pagsisihan sa huli. So think twice, thrice. Mag-isip daw tayong mabuti bago magbitaw ng pangako. Ecclesiastes 5:2, ano po sa, huwag kang pabigla-bigla. Huwag ng pagsasalita sa harap ng Diyos. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya. Pagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa, mag-ingat ka sa iyong. There's a warning. Kaya hindi ho natin pwedeng i-blame ang Panginoon sa bagay na pwede niyang gawin sa atin sapagkat meron na po siyang mga paunang paalala. Don't. Wag. Mag-ingat, mag-isip kayo sapagkat anumang gagawin ninyo, anumang sasabihin ninyo, ito'y babalik sa inyo. Dahil yung binitawan ninyo, yun ang panghahawakan ko. And that is the one consequence. Pangalawa, sisingilin niya tayo. Hahatulan niya tayo, sisingilin niya tayo. Deuteronomy 23 verse 21. Huwag na hindi niyo tuparin ang panata ninyo kay Yahweh. Tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi niyo yun tinupad. Sisingilin niya kayo. Kapag sinabing sisingilin, meron kang inutang. Hindi pera, kundi isang pangako na kailangan mong bayaran at tuparin. Ikaw ang nagbitaw ng pangako, therefore inaasahan po ito ng Diyos na tutuparin po natin. Are you with me, church? Deuteronomy 23:22. Kung ayaw niyong mangako, wow, hindi naman kayo nagkakasala. Kita nyo? Malinaw. Kung hindi kayo mangangako at ayaw naman yung mangako, hindi kayo nagkakasala. Ngunit, kailangan to pa rin ang anumang pangako ninyo kay Yahweh. Hindi tayo nagkakasala. Pero again, sinasabi ko sa inyo, hindi kasalanan ang mangako. Lalo na't kung ito'y kaya nating gawin. Kaya nating tuparin. Sapagkat gusto rin po ng Panginoon na marinig din yan mula sa atin. Sapagkat ang Panginoon ay isang Diyos na laging nangangako. Amen po ba? And then, sa pangatlo po, and this is the last, hindi niya tayo pagpapalain. Hindi niya tayo pagpapalain. Ecclesiastes 5:6, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong alalawang bagay mangangako ka at babawiin mo pagkatapos. Sa ganyan, galit na galit ang at kung magkakagayon ay ano daw? Hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong gagawin. Again,
ito rin ang ayaw ng Diyos na mangyari sa atin. I wish above all things that thou mayest prosper, and even thy soul prosper. 3 John verse 1, verse 2. Chapter 1, verse 2. Yun ang plano ng Diyos. Jeremiah 29:11, for I know a plan for you, a plan not to harm you, but to prosper you, to give you hope. Pero ang sabi rito, hindi mangyayari yung pagpapalang ito, yung blessing, hindi manggagaling ito sa akin, kundi ito'y manggagaling sa iyo kung may ipinangako ka na hindi mo kayang tuparin. Ecclesiastes chapter 5, verse 4. Kung mangangako ka sa Diyos, tinan niyo yung word. Agad! Agad! Abra pa? Agad! Bakit? Sapagkat kapag hindi mo ginawa agad, may tendency na ito'y iyong makalimutan. May tendency din na magbago ang iyong isipan. Kaya the moment na magbitaw ka ng pangako, and if you are able na gawin, right at that moment, na nagbitaw ka ng promises, gawin mo na agad. Bakit? Sapagkat yung mamaya, marami nang pwedeng nangyari. And in verse 5, mabuti pang huwag ka na mangako kaysa mangako na hindi mo kayang tuparin. So again, mas mabuti pa raw ang hindi na tayo mangako kaysa mangako na hindi natin ito kayang tuparin. Now, bakit sa palagay nyo napakahalaga nito para sa Diyos? Bakit? Bakit masyado siyang in particular sa bagay na ito? Na hindi na tayo pagpapalain, na tayo kanyang sisingilin, na tayo ay kanyang hahatulan, if ever. Bakit? Dito po, Deuteronomy 7:9. Dahil ang Diyos ay marunong tumupad, alalahanin niyong si Yahweh ay hindi marunong. And in doing so, ayaw din niya na ikaw na anak niya ay sumira sa pangako na binitawan mo sa kanya sapagkat magre-reflect ito sa kanya bilang iyong ama, bilang iyong Diyos, at ikaw naman bilang kanyang anak. Kaya meron tayo minsan yung ginagawa ng anak nagre-reflect minsan saan? Sa magulang. Sino ba ika magulang yan? Ganyan ba ika tinuro ng magulang niya sa kanya? Kahit hindi iyon ang ginawa ng magulang dun sa kanya, pero yung manner na ipinakikita niya, laging ibabato. Ganyan siguro ang tinuro. So therefore, kapag tayo hindi marunong tumupad sa ating pangako, ibabato ito sa Diyos. Ganyan bang natutunan nyo? Sa inyong Diyos, na tapat kung siya'y mangako. 1 King 8:56. Purihin si Yahweh, tinupad niya ang lahat ng kanyang pangako. Tinupad niya. Amen? Purihin si Yahweh, tinupad niya ang lahat ng kanyang pangako. At dun sa huli, wala ni isa. Wala ni isa ang nasira. In our conclusion, church, commitment, promises or vows are important to God. They are pleasing to God. Kaya tuparin po natin anuman po yung naipangako natin sa Kanya. Tuparin po natin. And this is the last verse. Sinabi ni Moses sa mga pinuno ng bawat lipi, ito ang utos nino.
Ito ang utos ni Yahweh. Kung utos po ito ng Diyos, kailangan ba natin itong gawin? Kung tayo po ay nakapangako sa Kanya, kailangan po natin itong tuparin. And verse 2, kung kayo'y namamanata o nangangako kay Yahweh, huwag niyong sisirain, kailangang tupdin niyo ang bawat sumpang bibitiwan. And again, in doing so, hindi tayo hahatulan ng Diyos. Hindi tayo sisingilin ng Diyos. Neither, hindi po tayo di-deprive ng Diyos sa blessing intended for us. Ibibigay po niya kung ano man po yung nararapat sa atin dahil meron po tayong isang salita. To Him be the glory. Palakpakan po natin. Tayo po'y manalangin sa Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay. I do believe, church, once in your life, nakapagbitaw po tayo ng pangako. At higit po kayong nakakaalam kung yung pangako na sinabi ninyo ay nagawa po nyo at hindi. If ever na meron po tayong pangako na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po natin ito natutupad o nagagawa, sa harapan ng ating Panginoon, humingi po tayo ng tawad sa Kanya. At sabihin natin, Lord, hindi ko po alam na mayroong palang bunga. May consequence pala yung pangako na hindi namin natupad. Whether ito'y pangako sa Diyos, pangako sa iyong sarili, pangako man ito sa inyong pamilya o sa anak, asawa, sa inyong kapwa-tao, kailangan po natin itong gawin. Nakita po natin sa Panginoon na tulad po niya tayo, na meron din pong isang salita. Alam ko hindi ito madali, mahirap, kaya nga hindi dapat tayo madaling nagbibitaw. Sabihin natin sa Panginoon, na sandaling ito, Lord, this time, hindi na po ako magsasalita, pero pakikita ko po ito sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sapagkat ang gawa ang nagpapakita ng aming sinasabi. Salamat po, Panginoon. Lord, kilala mo ang bawat isa po sa amin. Alam mo yung mga salita naming nabitawan. Kahit po yung iba hindi na nga po namin maalala at matandaan. Pero kayo, walang hindi alam, Panginoon. Alam mo yung oras na sinalita namin ito. Alam mo yung araw kung paano namin binitawan ang pangakong ito. Alam mo, Panginoon o God, ang detalye ng lahat ng ito kung bakit kami nangako sa inyo. And Lord, kahabagan mo kami kung hindi namin nagawa yung mga nasabi namin ito sa inyo. Pero hayaan mo, Panginoon, abot ng aming makakaya. Gagawin na lang po namin, Panginoon, at hindi na po namin ito kailangan pang sabihin. Sapagkat alam mo, ang laman ng puso po namin. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at dinadakila. Ito po amin samot dalangin na may pasasalamat sa aming mga puso. At salamat sa aral na ipinaalala mo sa amin. Lord, this time, mag-iingat po kami sa aming lahat ng sasabihin. Lord, maiingatan na po namin maging ang buhay po namin. Sapagkat may paalala ka sa bawat isa po sa amin. Muli, to you be the glory and praise and honor. This is all we pray. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you, church. I love you with the love of the Lord.